Quezon City, 21 firecracker-related injuries have been reported at the East Avenue Medical Center. And for the details, we have mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, what types of injuries have been recorded there so far? Lord Denise, kanina nung uli nating nakausap yung nakapanayam natin dito sa East Avenue Center, 14 pa lang yung naitatalang mga biktima ng paputok dito. At yung karamihan sa kanila kanina, mga minor injuries lamang kagaya na natamaan sa mata, natalsikan, or may mga burns. At ang pinaka-severe sa kanila is yung naputulan ng bahagi ng daliri na dahil sa quitis at sa whistle bomb, ayon dun sa nakausap natin. Pero as of now, as of 2 p.m., nag-update sila ng kanilang data. Nakikita natin ito sa aking screen dito sa likuran. Nakita natin dyan na meron tayong nabasa na may mga additional na cases na kung saan merong nagtamo ng multiple injuries, at isa dun sa mga nakita natin ay dahil sa Goodbye Philippines. Sa ngayon, hindi pa natin nakukuha yung buong detalye niya, no? At binabantay natin kung ano ba yung natamong injuries nitong biktima dahil sa nakita natin, minor de edad itong biktima, 13-year-old male. At bukod dito, dun sa 21, ang mga minor dyan ay 11. At ang pinakabata ay 4-year-old na batang babae. At doon naman sa 4-year-old na batang babae na iyon, ang kanya namang injuries ang injury niya ay hearing loss matapos makarinig ng malakas na paputok. At kanina Lord Denise, medyo nagulat tayo na tumaas pa yung bilang ng mga sinugod dito dahil nga tapos na yung peak ng bagong taon. Pero sinabi rin naman sa atin kanina nung nakapanayam natin na expected daw talaga yan. Kasi historically speaking, talagang every year na daw yan, na even though tapos na yung peak ng bagong taon, may mga dumadating pa rin daw talaga ng mga bagong cases ng mga natamaan ng paputok. And yung mga paputok na nakita natin na naging cause niyan, meron tayong quitis, whistle bomb, meron din namang dahil sa Lucy's, sa Fountain, sa Goodbye Philippines, Triple Star, meron din sa firecracker o yung pulbura ng paputok. At meron ding mga unknown cases. And meron din tayo dito isa Lord, no, and Denise, na kung saan pumasok siya dito, meron siyang gunshot wound sa kanyang left leg. And hanggang ngayon ay inimbestigahan pa ng pulis kung ito ba ay kaso ng ligaw na bala. Pero hanggang ngayon wala pa rin tayong update kung classified na ba siya as stray bullet. Pero nakauwi na rin yung biktima ngayon. Ang huling, ang sabi, may info ka na ba sa Jazz, ano? Ang kahuli-huling tinakbo, at least for 2025, bago naghiwalay yung mga taon kagabi, ay isang lalaki daw mula sa Payatas na nasabugan sa mata kasi may ininspeksyon daw na boga na hindi raw nag-discharge. At ininspeksyon niya raw, bigla sumabog. Oo. May idea ka kung nandyan pa kaya siya at kamusta na kaya yung lalaking yun, Jazz? Kanina nung natanong natin yan kung kamusta na ba yung kalagayan ng yung victim na yan, and of course yung other mga victims din na mga firecracker-related injuries dito. And according dun sa latest kanina 8 p.m., yung 14 na yon lahat sila nakauwi na. Pero yung nadagdag doon sa 14, naging 21 na dito sa nakita natin sa monitor, meron pang mga ongoing assessment ngayon. Pero yung Lord, yung nabasa mo na before yung sa lubong sa bagong taon, ay nakauwi na daw yun. Dahil siniguro daw talaga lang makauwi na sa kanilang mga tahanan pa bago mag-spend ng bagong taon dito sa ospital. At naway hindi na tumaas ang bilang dyan, ano, bago ikaw ang umuwi naman sa inyong tahanan para mag-celebrate with your family. Once again, we thank you, mobile journalist Jazz Paredes. Happy New Year, Jazz. Happy New Year.